kung ang Muslim ay Biyernes, ang Seventh-day Adventist po ay Sabado. Yun ang kanilang pinakabanal na araw. Sabado. Pagkatapos ng pagsamba nila, mayroon silang mga iba't ibang gawain sa loob ng kapilya. Ito po ang maganda sa Seventh-day Adventist. Kapag ka po kayo ay VIP, dito kayo sa unahan. VIP kayo. Kasama nyo, dito po dito. Kasama nyo yung mga taga-awit. Ano ba sinukonsider ng VIP ang isang miyembro? Hindi ko ma-identify kung paano kayong gagawin VIP. Dito kayo uupo habang ang mga ordinaryong miyembro ay nandyan po. Ang emphasis ng kanilang doktrina ay kung saan ay second coming of our Lord. Yun nga lamang po ang masakit, ang observance nila ng kanilang Lord's Supper sa kanilang church 4 times a year lamang po. 4 na beses lang silang makikipagkatipan sa Panginoon o aalalahanin ang kabanalan ng Panginoon. Yun po yung kanilang tinatawag na practice. Ito, most common po ito. Pinakamalaki, pangalawa, sa pinakamaraming miyembro sa buong Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo o ang Church of Christ, 1914 po ha. Magkaroon tayo ng konting recognition. Kasi ang nakasulat po sa SEC ay Iglesia ni Cristo o Church of Christ, close and open parenthesis, 1914. Tayo po ay nakaregistered sa SEC, close and open parenthesis, New Testament. Magkaiba po. Hindi po kasi kung pwede na kung saan sa SEC ay may dalawang magkaparehong pangalan na naka-register under our Philippine government law. Kaya kung may magkapareho po, kailangan ay lalagyan ng identity. Kaya po sila nang sinulat, 1914 po, nung niregister. Tayo po, nung kami nagpa-register noon sa Pasay, nang dumating po ang Iglesia ni Cristo New Testament dito, close and open parenthesis, New Testament, para hindi po tayo ma-recognize na kapareho ng kanila. Malaki po ang pagkakaiba kasi ng turo at aral natin sa kanila. Sila, Thursday at Sunday. Meron ba dito sumasamba? Tayo po ba'y gumaganap ng Thursday? Wala. May mga kongregasyon pa po sila. Sabi daw, dahil nagpapalakas sila, kaya ginagawa na nilang araw-araw. Kakalungkot po, araw-araw, maganda sa pandinig, pero walang masama naman din po kung gagawin, kaya lang po, is it biblical? Meron po silang tinatawag na natatanging mang-aawit. Dito po, kahit sintonado kayo, sumabay lang kayo, kahit ganun ang kumpas ni brother, basta ang puso po natin ay lumulugod sa Panginoon. Huwag niyo pong tignan yung kumpas niya dahil minsan ako din po, napapakumpas. Ang importante po, hinayag nyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon ayon sa idinitikta ng inyong puso. Yung paggalang at pagkatakot sa Kanya. Wala tayong mga aawit, tatanging mga aawit dito. Wala po tayong tinatawag na kung saan ay special singer. Kung ayaw mong umawit, huwag kang umawit. Kung gusto mong umawit, umawit ka. Kaya lang, nasa loob tayo ng kapilya. Ang dahilan kung bakit nandito tayo ay upang magpuri. Kaya tayo umawit. Ano pa po ang aral ng mga INC? Isang beses, isang taon, ang ginagawa nilang Lord's Supper. Papakita po sa inyo na kung saan sila ba o tayo ang mali pagdating sa Lord's Supper.
Ano ba yung kahalagahan ng Lord's Supper po? Yung inaalala natin ang Panginoon tuwing unang araw ng Sanlinggo. Gagawin mo to once a year. Okay? Once a year ka lang mulang inalala ang ating Panginoon. Kung di ka nakakatupad sa kanilang magagawain, ititiwalag ka nila. Alam niyo po ba yung tiwalag? Ano ba yung ginagawa nito sa ating el filibusterismo, kumbaga sa Espanyol, or noli me tangere? Itiwalag ka po. Wala namang nakasulat sa banal na kasulatan. Maakit nga tayo ng mga miyembro hindi magtiwalag. Pwede nating i-correct, pero yung alisan mo ng karapatan na manampalataya, sumamba ang isang tao, ay isang malaking kasalanan. Maaaring ilan sa atin ay galing sa Katoliko o yung kung saan ay kinagisnan natin mga nareliyon simula't simula pa. Okay, pagpasok mo pa lang, hindi magsisimula hanggat pagpasok ng pare ay kailangan na may naka-accompany na music. Meron silang tinatawag na program din. At yun ay makakapagdala sa iyo, makakapag-angat ng iyong nararamdaman. Sa Katoliko, meron tayong tinatawag na kung saan ay mangungumunyong, okay? Pero katawan lang, walang dugo, hostya lang. Bawal daw ang dugo, mahal ang welch. Hindi po yun ang nakasulat na bawal. Tapos, yung po ating ginagamit na hostya ay gawa saan yun? Sa tinapay na walang libadura. Tanungin niyo po kung saan gawa yun. Hindi po yung tinapay na walang libadura. Kailangan ang iyong kasalanan ay ikukumpisan mo sa pare. Kakalungkot po. Buti na lamang. Okay. Hindi ako naging Katoliko sa dami ng kasalanan ko nung panahon na yun. Bakit kailangan pa natin ng intermediaries? Ay na ang ating Panginoon Jesucristo. Hingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, diretso sa ating Panginoon. Hindi yung kailangan bigyan ka ng 20 Ave Maria, 30 ganong ganito, naubos na, mayroong po bang ganon? Na kung saan ay dapat natin gawin. Yan po ay ilan lamang. At tapos pag at the end, meron silang presentation of gift. Pag-aalay ng mga regalo. Kaya na po napupunta yung regalo na yun sa pare. Hindi kailangan ng Diyos ng mga material na bagay. Wala siyang hinihiling sa atin. Yung Buddhist naman po, ito yung mga parte na kung saan ay mga Buddhism ay hindi kumikilala sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. Sila ay naniniwala sa kung saan, sa katuruan na kung saan ay mga sumasamba sa iba't ibang form. Maaaring sa hayop, maaaring sa puno, sa buwan, kung ano-ano pa. Yung mga religion sa India. Pero ang Buddhism po ay more on with their experience. Yung tinatawag nating mga meditation. Hindi naman ang paraan nila. Pero wala pong itinuro sa kanila na kahit isang salita sa banal na kasulatan ang kanilang sinusunod. Dito po tayo papasok sa katuruan natin dito. Brad, nakagisnan ko na. Mula nang kami ay nasa Imus, ang nakikita namin magpapaawit, singing in the congregation. Meron po tayong tinatawag na panalangin